Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Ledito Baligon. Sabi niya, katatanggap ko ngayon ang kopya ng warrant of arrest laban sa akin. Nakalusot ang kaso na ito ni Agriculture Secretary Laurel Tiu dahil sadyang mali ang binigay na address ko sa piskalya, kaya naman hindi ako nakatanggap ng subpoena at hindi nakasumiti ng counter affidavit. Ayaw lumaban ng patas. Ha 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 ha. Sabi niya. Okay, so inattach niya dito, inattach ni Attorney Baligod ang kopya ng kanyang warrant of arrest. Republic of the Philippines, Regional Trial Court, Makati. Makati City. So ito, pirmado ng judge, ano ba ito? Hindi ko na masyadong mabasa. Basta ang kaso na isinampa sa kanya ni Secretary Laurel ng Agriculture is cyber libel. Okay, so walang problema dahil bailable offense ito. Ang kanyang piyansa na nakalagay is 30,000 pesos. 30 o 20? I think 30,000. So, chicken feed. Mani-Manila ito. Kaya nga, tinatawanan lang ni Attorney Baligod. Kaya lang, makikita nyo na ang pattern, ano? Kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, sila ngayon ang kinakasuhan na isyuhan ng warrant of arrest at nakukulong. Tingnan niyo. Nauna nang nakulong si Senator Marcoleta at Mike Defensor. Sila yung nagpasimula, Orly Gutesa, Brave 18 Marines. Ito ngayon, Attorney Baligod, ang abogado, may warrant of arrest na rin. Ang maganda lang dito kay Attorney Baligod, dahil yung mga ikinakaso sa kanya is puros, bailable offense lahat. Yung mga isinasampang kaso is libel, cyber libel, yung violation ng revised penal code, article 154 ba yun? Sa revised penal code, yung false publication and false appearances, perjury, oral defamation. Yung mga ikinakaso, kasi patong-patong na ang kaso na naisampa laban kay Attorney Baligod at ang Brave 18 Marines. Puros bailable. Kaya tuloy pa rin ang laban natin. Nandyan pa rin ang Brave Marines with Attorney Baligod. Okay? So, wag po kayong mag-alala. I don't know, dahil katatanggap ko lang, sabi niya, 3 hours ago, siguro, baka na makulong siya ngayong gabi dahil kung natanggap niya na ng hapon, hindi na siya makapagpiyansa dahil dapat naka-open ang opisina ng korte para makapagpiyansa. Kung natanggap niya after office hours, baka nakakulong siya ngayong gabi. Bukas na siya makapagpiyansa. But then, parang tinatawanan lang niya, bahala nang makulong na isang gabi. So, wag tayong tatahimik, mga kaibigan,
ang laban ng korupsyon is para sa ating susunod na henerasyon. Maalala ko si Master Sergeant Orly Gutesa. Delikado yung ginawa niya. Nung nagsalita siya sa Blue Ribbon, sabi niya, para sa mga anak ko ito. Kung wala akong gagawin, baka nanakawin lahat ang pera ng gobyerno. Kaya kailangan kong magsalita. Kahit ang Brave 18 Marines, yun din ang dahilan nila. Kahit delikado ang kalagayan nila, nagsalita pa rin. Kasi laban ito para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo ng mga susunod na henerasyon. Okay? So, laban lang po, Attorney Baligod. Brave 18 Marines, plus 4. Kaya 22 na sila. Huwag tayong matatakot sa kanila dahil may hangganan ang lahat. This is a battle between good and evil, katotohanan at kasinungalingan, and we are on the side of katotohanan and good. Kasi if God is with us, who can be against us? Yan ang sabi sa Bible. Itong corruption issue na ito is a form of injustice. And God hates injustice. Kaya yung kay Senator Marcoleta, nagsalita na yung PNP General Hospital na baka sa Miyerkules pwede na siyang ipasok sa kulungan dahil matatapos na ang kanyang treatment, yung kanyang pneumonia. So ngayon, makukulong na po si Senator Marcoleta, Mike Defensor, at ito na nga, Attorney Baligod, kailang makapagpiyansa siya, kaya mas nasa mabuti siyang kalagayan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang gihatag na mo ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop ang karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo og gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Nako ang akong pasalamat sa Ginoo o sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di nami gid karon maulanan. O kay noon pila na day ni Salamat. ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa mo nakaatop karon nga? Tuiga. Oo. Pila na day ito katong karaan ninyo nga atop, pila day ito katuig na? 30 na katuig. 30 na katuig, so bago pa mo nakapuli og atop. Karon pamigid nakaapuli kay natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Oo. Sige. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Saon gamuso raman. Oo. Usay na imuso, usay wala. Oo, suguto bra sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon. Oo, so salamat kayo ante. Salamat sa